Hello, good morning. Okay na yung weather dito. Wala nang snow. Hindi na masyadong wala nang pumapatak na snow pero marami pa ring ice. Second topic natin ngayon, what are the advantages kung naglalaro ka dito or sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas? Actually, ang advantage lang talaga dito is yung exposure. Kasi sa Pinas, whole season, kahit pre-season, same team lang yung makakalaban mo always. Or meron mang ibang team pero hindi masyadong malakas. So yung mga malalakas na team nasa NCAA, UAP teams lang. So hindi katulad dito. May AEU, malakas na yun na team. May grind session, may AYBL. So yung season nila dito, like OSBA, whole Canada na yan. So makakalaban ka ng mga malalakas na team. Tapos pagdating mo sa grind session, makakalaban ka na naman ng mga contender or malalakas na mga team galing sa US. So doon na yung mga prospect ng mga NBA prospect sa grind session. So dito pa lang, ilang teams, ilang player na aangatan mo. Barang ka lang na rank 20 dito, malakas ka na. Malakas ka na na player. Or rank 50. Kasi ilang player dito, magra-rank 50. 1,000 players dito sa Canada pa lang. 1,000 players dun sa US. Hindi katulad sa Pilipinas. Umiikot lang yung players sa mga UAP at saka NCAA teams. Pero training, I don't think na may advantage. Kasi may advantage pa nga tayo kasi like weather. Kung magpapalakas ka meron. May mga teams naman, mga teams sa NCAA, UAP na maganda yung training, maganda facilities. I think kung i-rate ko nasa 8, hindi naman masyadong mababa yung disadvantage when it comes sa training, especially individual training. Kasi kailangan mo mag-adjust palagi, so kailangan mo tumaas yung skill set mo. Yun yung dapat i-develop mo. Pero hindi matutumbasan yung experience kasi makakalaro ka ng mga 7 footers, 6'10", pinakamaliit na center 6'10", gagwardyo sa'yo 6'6". Wala yan sa atin. Yun lang yung disadvantage. Tsaka ma-develop mo yung skills mo sa training pagdating sa laro. Kasi mag-a-adjust ka. May mga times na madaling mag-layup sa Pinas. Dito hindi basta-basta maka-layup ka lang kasi hahabulin ka talaga. Maraming times na madaling maka-posterize sa Pinas. Dito hindi. Kasi 6'4", 6'6" na magbabantay sa'yo na guard. Matatabunan ka na. May help pa na bigs. May help pa na 7-footer. 6'10". Sa atin sa high school, mostly 6'6" lang yan eh. Dito halos ganun yung height. Plus may skills pa. Plus may speed pa. So yun yung advantage sa high school player. Iba rin yung pag-college na. So, yeah, next topic natin ganun for college. So, advice ko lang sa mga players, trabahuin yung skills nyo. Develop nyo. Hindi lang sa one-on-one training, pati sa laro. Try nyo i-apply yung natutunan nyo sa skills training nyo, team training nyo, sa actual na laro. So, makakaano ka, ma-evaluate mo kung anong nag-improve sa'yo. Yun yung personal development. Yun yung dapat habulin mo. Hindi lang basta-basta nag-training ka lang, okay na ako kasi nag-training na ako. Tapos na yung araw ko kasi nag-training na ako. Hindi. Develop mo yung skills mo. Develop mo yung mental toughness mo. Palaki ka ng katawan. Para iwas injury, trabahuin mo yung lower workout sa lower body. Kasi importante yan eh. Diyan makasustain kung yung longevity ng katawan mo. Kasi may training ka, may laro pa. So pagod ka palagi. So yeah, yan lang yung advice ko na pwedeng mabigay. And thank you for watching and see you for the next topic. God bless.